Nakatanggap ako ng tawag sumakay sa motor, tumakbo doon kung saan nalaman namin ang isang sanggol na nakabalot sa isang polythene bag. Nakakabit pa ang pusod. Hindi ako doktor. Paano kung gawin ko ito at marahil mula doon ang sanggol ay namatay sa aking kamay? Ang mga tao ay lumalapit sa amin at sinasabi, bakit itatapon ng isang ina ang sanggol? Anong trauma ang humantong sa kanya sa ganoon? Mayroon kaming humigit kumulang 700,000 katao na naninirahan sa komunidad at karamihan ay kababaihan at mga batang ito. Ang numero unong dahilan kung bakit ang mga sanggol ay itinatapon sa basurahan at slum ng Nairobi ay biktima ng incest o prostitusyon. Ginagawa lang nila ang lahat para kumita ng 50 sentimos para makakuha ng kanin na makakain ngayon. Mararamdaman lang ng isang ina, wala akong resources para alagaan ang sanggol na ito. Hayaang mamatay ang sanggol o hayaan ang sino mang pumili ng sanggol at alagaan siya. May paniniwala sila na makakita ka, sanggol ipinanganak mula sa incest, ikaw masusumpa habang buhay. Kaya kung minsan, tulad teenager babae pupunta ospital ipanganak sanggol at tumanggi tumingin sa sanggol. At kapag malakas na siya, makalipas ang ilang oras, tatakbo siya. Ang tatay ko ay isang engineer. Iyon din ang direksyon na gusto niyang puntahan ko. And after finishing my high school, he opted that I need to do mechanical engineering. Pero ibang direksyon ang pinuntahan ko. Nagkaroon ako ng pagkakataong maglingkod sa isang setup ng simbahan para manguna sa maliliit na grupo. At tinanong ng pastor, nakapag-Bible college ka na ba? Sabi ko hindi. Tapos sabi nila, I think you are the right person na dadalhin sa Bible college. Sa paggawa ng desisyong iyon, binago nito ngayon ang diskarte ng pamilya dahil sabi nila, dinala ka namin sa college to do a electrical engineering or this engineering course. Gumastos ng malaking pera. Gusto mong maging isang mangangaral sa kalye? Kaya galit na galit ang tatay ko dito. At kahit nung nasa Bible college ako, tuwing sarado kami, hindi ako makakauwi. At doon ko nahanap ang sarili kong nakatira sa slum. Nagpunta kami sa Rwanda 3 o 4 na beses sa isang taon. Sa tuwing pupunta ako sa Nairobi at makikipagkita sa kaibigan kong ito, sa pangalawa o pangatlong beses, sabi niya, bakit hindi tayo magtipon ng 10 tao at susunduin ka namin sa airport, pumunta sa isang lugar sa loob ng 3 oras at magkaroon ng training session. At ginawa namin yon at doon ko nakilala si George. At magbibigay siya ng propesya, Isayas 60 mula sa mga talata 1, na dadalhin ko sa aking balikat ang malaking bigat, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong nangangailangan ng suporta, sa mga taong nangangailangan ng pampatibay loob. Ngunit bibigyan ako ng Panginoon ng lakas upang gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Nang mamaglaon, makalipas ang 2 taon, siya ang unang taong nakipag-ugnayan sa amin upang simulan ang pagliligtas ng mga sanggol sa mga slum ng Nairobi na 700,000 katao sa isang slum, iyon ay ang kadiliman. Isa iyon sa mga pinakamadilim na lugar na napuntahan ko. Halos 2:00 na ng hapon sa Majingo slums sa Nairobi. Ngunit sa likod nitong pukyutan ng aktibidad, ay isang kakilakilabot na kwento ng 3 bata na inabandona at iniwan para sa mga patay. Ang isang istasyon ng media dito sa Kenya ay nagpalabas ng isang kwento ng isang sanggol na natagpuan, itinapon at kinain ng isang aso. Nakakuha kami ng kopya ng balita at paulit-ulit itong pinakinggan. Tulad ng hindi kami makapaniwala dito. At tinanong namin ang aming sarili kung ang isang kwentong ito ay nangyayari sa Kariobangi area, ilan pa. Kaya nanalangin kami sa gitna ng tambakan na ito tulad ng Diyos ano ang magagawa namin. At pagkatapos ay naisip ko, mabuti bakit hindi tayo maglagay ng isang malaking billboard, 10-foot big billboard. Mangyaring huwag itapon ang iyong sanggol at buong buo lang akong pinangunahan ng Panginoon. At agad na tumawag ang mga tao. Kahit ilang araw matapos ang billboard, September 2011, may tumawag. Dito gabi na. Nakatanggap ako ng tawag. Kaya sumugod ako dito, may nakita akong baby na nakabalot sa polythene bag. At kaya mas lumapit kami. Tsaka may hiwa.
Sa tingin ko, sinusubukan kong makita kung ano ang buhay. Buhay ang sanggol, pinutol pa, itinali, at saka isinugod sa ospital gamit ang motor. Pagdating namin sa ospital, sabi namin, emergency, emergency. At napakabilis dumating ng mga nurse para tumulong. Yun din ang isa pang nangyari. Ipinaalam sa akin na bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para gawin ang tama kapag ikaw ang taong kailangang gawin iyon. Natuto lang siya sa pagpunta niya. Unang tumugon, iyon talaga. Alam mo, wala siyang pagsasanay sa ambulansya o anumang pagsasanay sa medisina na alam ko, basta may baby, kukunin ko na. Dalhin natin ito sa ospital sa lalong madaling panahon. Ang lahat ay uri ng pagbuo ng bawat yugto. Alam mo, walang plano. Okay, may baby na kami. Well, ano ang pangalan ng sanggol? Well, walang pangalan. Gumamit kami ng maraming social media upang ipaalam kung ano ang aming ginagawa at kung paano umuunlad ang mga bagay. At may nalaman sa Red Deer na nailigtas namin ang sanggol na ito at wala itong pangalan. At ang babaeng ito ay nagkaroon ng pagbubuntis na nabigo at nawala ang kanyang sanggol. At nakita niya, narito ang sanggol na ito na nailigtas. Nakatanggap ako ng tawag kay Carissa. Ipinaalam sa akin na nakahanap sila ng isang maliit na batang lalaki na siya ay nakabalot sa isang plastic bag at sinabi sa amin na ito ang magiging sanggol na maaari naming i-sponsor. And to look at names for him, that's basically how I spent my evening when I got home that day, is being able to look up different names for him. At sa tingin ko sa oras na umuwi ang aking asawa, meron akong Samuel, Tayodi, at Manny. Ibig sabihin ay dininig ng Diyos ang aking panalangin. Kaya kahit na may ayaw sa batang iyon, itinapon siya, dininig pa rin ng Diyos ang kanyang panalangin. Isang taong nawalan ng sanggol at isa pang ina na itinapon ang kanilang sanggol sa isang tambakan, mahirap ibalot ang iyong ulo sa paligid. Kapag napagtanto mo na ang mga sanggol na ito ay 79% malnourished mula sa isang malnourished na ina, ang pagkakataong mabuhay ay napakaliit. And for they can parts there with the baby. Kaya't iligtas mo ang sanggol, dalhin mo ito sa ospital. Pagkaraan ng 3 araw, namatay ang sanggol. Nakakatroma kapag ikaw dahil nag-cheer ka, ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ito ay tulad ng isang kabiguan. Ngunit ikaw lang, may isa pang tawag. At sumakay ka na lang sa motor at umalis at sa tingin mo, well, sana mailigtas ko ang sanggol na ito. Sana hindi na lang baby ang mamamatay. Ngunit kung minsan hindi natin maililigtas ang bawat sanggol. Napaiyak ako, ngunit hindi karamihan sa publiko. Anytime we rescue the baby, aakyat ako dito, pray for this baby, but I'll go down in my office and just lock myself there and allow myself to release the emotion. Nakaisip kami ng ideya ng pagpigil. Nasabi ko na kanina na isa sa mga dahilan kung bakit ang mga babaeng ito ay inaabandona ang kanilang mga sanggol ay dahil sa kahirapan. Marahil ang mahihirap batang ito ay may ina, ngunit ang ina walang trabaho o hindi makahanap ng trabaho. Sa slums ng Nairobi, sila mag-iipon ng libong supot ng basura mula sa slum at ibebenta ito sa halagang 75 cents. Makakuha ng maliit palayok ng bigas at pakainin ang kanilang anak. Sa susunod araw, ito na lang ang hopeless cycle. Nadama namin, dapat ba nating hintayin na ang isang sanggol ay inabandona? Napagtanto namin na malulutas namin ang sitwasyong ito sa pagbibigay kapangyarihan sa mga babaeng ito. At pagkatapos ay naisip ni George ang ideya. Sa Nairobi, maraming mga food cart na ito. Itong sheet metal na may 2 gulong. Parang kartilya, lumabas ka lang sa pampublikong lugar at nagbebenta sila ng itlog, french fries, sa isang maliit na hibachi. Kaya ginawa namin, nag-order kami ng 50 sa mga food cart na ito. Maaaring gamitin ng mga babaeng ito ang mga food cart na ito 6 na buwan ng libre. Maaari silang kumita ng sarili nilang pera, 15 hanggang $20 sa isang araw. Nagagawa nilang alagaan ang kanilang mga sanggol, ang kanilang mga anak. Mula dito, nakita rin namin ang ilang kababaihan na lumabas sa slum. At sa makatuwid, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging disente.
Pinag-uusapan natin ang tungkol sa dignidad ng isang ginang. Ang pinag-uusapan natin ay isang empowerment program at nakita natin ang mga babaeng ito na ngayon ay nagtaguyod ng kanilang pamilya, nag-aalaga ng kanilang mga anak. Nangungupahan kami ng maliliit na bahay, 3 silid tulugan. Ang sabi nila kailangan namin ng mas malaki. Nakasunod sa amin ang mga mapagbigay na sponsor at nakakuha kami ng 3 palapag na malaking gusali, ang Dream Center kung saan mayroon kaming 60 hanggang 70 na sanggol sa lahat ng oras. Isang linggo, nagliligtas kami ng mga 2 hanggang 3 na pumunta dito. Kaya mayroon kaming ilang mga anak tulad ni Samuel na itinapon sa basurahan. Wala kaming ideya kung nasaan ang magulang. Sila ay 100% sa ilalim ng aming pangangalaga bilang legal na tagapag-alaga. Pero ibang sanggol, we're hoping na babalik ang nanay. Kaya simulan namin ang unit ng pamilya. Mayroon kaming 7 magkakaibang unit ng pamilya sa pagitan ng 4 at 6 na anak na nakatira kasama ang isang magandang mag-asawa. Sa aming huling ulat, kami ay nasa humigit kumulang 620 na mga sanggol na nailigtas. Binigyan kami ng sulat na nagsasaad na kami ang pinakamagandang tahanan. Mayroon kaming magandang pasilidad, mayroon kaming 24 na oras na doktor na nakatawag, ngunit mayroon ding isang nurse na ganap na nagtatrabaho dito. Pinahahalagahan namin ang mga sponsor at mga taong nag-aalaga ng mga bata dito. Yung pagdadala libot sa aming tahanan o sa pag-sponsor ng isang bata mula sa Dream Center ay may malaking epekto sa isang bata. Pagkaraan ng maraming taon ay magbabago ang lipunan at komunidad. Isa sa mga kagalakan ay ang makitang lumaki ang mga sanggol na aming naligtas. At si Samuel Deodi ay isang napakagandang bata at siya ay nakalagay sa isang pamilya ngayon at mayroon pa ring ilang mga sponsorship. Maayos siyang magkaroon ng magandang paaralan at magandang edukasyon. Ngayon, kami ay lubos na nagpapasalamat na sabihin na si Samuel Deodi ay narito, halos isang teenager, dahil sa mahusay na gawain. Paglaki ko gusto kong maging doktor. Ano ang motibasyon? Sino ang nag-uudyok sa iyo na maging isang doktor? Tatay ko? Sa tuwing pupunta ako sa Africa, hinahanap ko ang mga batang ito na makatarungan. Alam mo, nagbabago ng buhay para makita, ang maliit na batang lalaki na nakakabit pa rin ng pusod, itinapon, at narito siya. Isang matagumpay, magandang binata, mahusay sa paaralan, at may magandang kinabukasan. At siya ay buhay ngayon dahil minahal siya ng mga tao at iniligtas siya at inisponsoran siya. Ang pangarap ay hindi tumanggi sa sanggol na maililigtas, na lagi kaming makakalikom ng pera at isponsor ang mga bata at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Mas mahal ng Diyos ang mga batang ito kaysa sa atin. May banal na plano ang Diyos para sa lahat ng mga batang ito. Kaya lang kami, alam mo, isang maliit na kog sa gulong. Kahit hindi siya sa amin, wala siya dito sa amin. Kailangan pa rin naming magkaroon ng epekto sa kanyang buhay. At ang pagiging bahagi nito ay nakapagpapagaling talaga at nagdulot ng kaligayahan at kagalakan sa pagkakita sa mga updates sa kanya at kung paano siya ginagawa. Ito ay medyo naging buong bilog para sa amin, kaya't ang pagpalain ng ibang tao ay nagbigay daan sa amin na muling pagpalain. Meron kaming pinakamatanda, si Jericho, na 12, si Titan, na 8, at si Saber, na 6. Dalangin namin na lahat ng iyong ginagawa, maging negosyo mo, maging trabaho mo, naway patuloy kang pagpalain upang patuloy mong suportahan ang tahanan ng pag-asa na naririto kahit sa darating na 200 taon. Ang buhay ay magiging lubos na kasiyasya kapag ginawa mo ang nais ng Diyos na gawin mo. At hinihikayat ko ang bawat tao na alamin bakit ka nasa planetang ito. Ano ang gusto ng Diyos na gawin mo? Mahalaga na ang lahat ay gumaganap ng isang bahagi at hindi upang bawasan ang iyong bahagi. Dahil hindi ka pisikal na tumutulong doon, nagbibigay ka. At wala kang ideya sa epektong ibinibigay mo. Marahil Diyos na maglakbay ka kabilang panig mundo upang tumulong bata at ito parehong ginagawa natin. Ngunit ang gawin ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos at ibuhos ang iyong buhay sa ibang tao ay lubos na kasiyasya.